kasigasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid, sa limang gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Pagpapala po sa salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, tunay ka pong buhay, Panginoon. At tunay ka po namin nararanasan sa mga oras na ito. Patuloy aming Diyos, we open up our hearts and life, Panginoon, sa mga oras po na ito. Namin pong damahin, Panginoon, yung message niyo po sa amin ngayong umaga, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pagsama niyo rin po sa amin, Panginoon, at ikaw lamang po ang mapupuri sa umaga po ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri po, salamat sa mga ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na po makaupo ang lahat. Minsan baka po natin palakpakan ang Diyos na buhay. Yung palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Yan. So ngayong umaga po, kamusta po kayo? Happy anniversary po. Yeah. And ang bilis po ng panahon, ano po, parang last week lang, anniversary po natin. Yan. Ngayon, third Sunday na na. April. Happy birthday po, Ate Erica. Advance. Yan. So, mabuti po ang Diyos sapagkat kahit mabilis ang panahon, maraming nagbabago, pero nananatiling tapat ang ating Diyos. Ngayong buwan po, ating pong theme ay obedience through the Word. Or, ang salita po ng ating Panginoon. Sino po ngayon ay ang may Bible? Yung totoo pong Bible. Yan. Holy cellphone. Sino po may dala? Holy app. Yan. So, Bible. Yan. So, the word po, obedience or expansion through the word. So, ngayon po, umagang ito, may nais po ako sa inyong dalhin na 4 na P. 4 P's. Sabihin mo, 4 P's. Yan. Sino po kasama sa 4 P's? Yan, 4 P's. So, mabilis lang po ito, no? Unahan na natin ang unang P. Yan, sabi po dito, ang salita ng Diyos ay, ano po? Buhay. Yan. So, tingnan po natin sa verse 16a. Yan, basahin po muna natin. Verse 16a, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Naniniwala po ba tayo? Amen. So, unang bagay po, pinagmulan ng salita. P, sabihin nga po natin, pinagmulan. Sa pagong, pinagmulan. Amen. So, sa KJV po, sabi dyan, all scripture is given by inspiration of God. Sa NIV po, all scripture is God-breathed. Yan. So, sa Tagalog na po, or NBV tag, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So, ibig sabihin po, hindi lang yung Genesis, Leviticus, Exodus, o lahat ng Old Testament yung kinasihan po ng Diyos. Kung hindi pati ang New Testament. Malinaw po ba, mga kapatid? Malinaw na malinaw. So, ayan po. So, nung last month po, obedience, kamusta po ang ating application? Yan. Sa buhay po natin, kamusta? Sumunod po ba tayo sa Diyos? May pagsunod po ba tayong nai-apply? Nung nag-sharing nga po kami ng mga kabataan, sabi po namin, paano mo susundin yung isang utos kung hindi mo kilala yung nag-uutos? Alam ba po, may nakasalubong kayo diyang may edad. Sasabihin, ne, punta ka nga sa lukban, bumili ka 1 kilong asukal. Sa tingin mo, susundin ko ba yan o hindi? Hindi. Bakit? Hindi mo siya kilala. Ibig sabihin, yung utos, kailangan pala kilala mo rin yung nag-uutos. Ngayon naman, sige po, given na, kilala natin yung nag-uutos. O halimbawa, si Prince, sabi ni Prince sa aking pastora, pinapasabi po ni Pastor Romel na bilhin na daw po yung kalabing lote ng church. Yes! Di ako panggawa. Uy, maganda yan. Good news yan. Bibili na natin yung kabilang lote ng church. Pero, ang sunod na tanong dyan, totoo ba o hindi? Yung sinasabi sa akin ni Prince. Baka na nag-iinip lang siya, di ba? Tapos, totoo, inutos sa akin ni Pastor. Yung pala, napanaginipan niya lang. So, ano po gusto
natin. Yung utos po, titignan mo muna kung sino yung nag-uutos sa'yo. At kung inutusan ka, tignan mo rin kung totoo yung inuutos. Siyempre, sinabi sa akin ni Prince, pupunta ka ngayon kay Pastor. Pastor, totoo po ba? Nabibili na natin yung lote sa katabing lote. Yan. Pastor, totoo po ba? Hindi, kay Kuya si Yan. So, ikaw po pala inutos. Ano? Yan. So, naiintindihan po natin mga kapatid. Ngayong buwan po, expansion through the Word. Sabihin nga po natin, the Word. Sa pa po, the Word. Yan. So, saan nga ba nagmula ang Scripture? Basahin ko po ulit sa verse 16a. All Scripture is God-breathed. Yan. Gusto ko yung NIV. Okay? Sa pa po, all Scripture is God-breathed. Tayo nga po lahat, may bilang. All Scripture is God-breathed. Ano po ibig sabihin? Hininga po ng Panginoon ng Diyos. Yan. So, marami po nagsasabi na ang Bible daw ay sinulat lamang ng tao. Totoo po, totoo. Totoo. Di ba po? Siyempre, sinulat niya ng tao. Which is true po, totoo. Pero, sila po yung taong kinasihan ng Diyos. Ano ba ibig sabihin? May guidance. Ano po? Moises, isulat mo to. Ganyan. Nang tumawin. Oh, John, isulat mo to. Ganyan. Matthew, isulat mo yan. Monty, isulat mo yan. So, ibig sabihin, guided po sila. Ano po? Hindi lang sila gumawa-gawa lang ng kung ano-anong sulat sa Biblia. So, another proof po. Ano pa po? Sa Bible. John 1:1. Ano po sabi doon? In the beginning, God created the heaven and the earth. O walang nagre-react. Yan, sasabi ko sa John 1:1, in the beginning, ano po? Was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hallelujah. Di ba napakaganda nandun na? Di ba po? Sabi dyan, sa Tagalog, nang pasimulan ay naroon na ang salita. Ibig sabihin, wala pang creation, wala pa ang mundo, nandun na ang salita. Ano pong next? And the Word was with. With. Ibig sabihin po ng with, magkasama na sila. Uy, naging ano? Magic na. Nung una, nandito lang yung salita, tapos nandito na siya sa Panginoon, sa Diyos. Tapos ano sabi ng pangatlo? And the Word was God. Ano ba yung sabihin? Ang salita po ay ang Diyos. Kaya po pag nagbabasa tayo ng Bible, kinakausap tayo nino. Ni God. Kinausap na po ba kayo ni God today? Pastor, wala pa akong narinig. Yung iba kasi minsan naghihintay ng multiple voice eh. Mga gano'n, mga kapatid, iba yung bubulong sa'yo. Ibang boses ka, mag-ingat ka. Yan. So ngayon wala nang bulong talaga si God. Yan, wala talaga siyang literal na audible voice. Kung hindi, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. And written word. Yan, written word po. So hindi natin, yan, ito po, para sa akin po, ito yung revelation sa akin ni Lord. Hindi ka naman magbabasa ng Bible, halimbawa po, devotion ko na, hindi ako, sino ba nagsulat ng 2 Timothy? Paano ba ito nasulat? Di ba? Pag nagbasa ka ng Bible, talagang buhay yung word kasi minsan. Alam mo yun, napapahiran na talaga. Sino po dito yung gano'n? Di ba, hindi ka naman, ano bang Greek word nito? Di ba? Bago ka iiyak, tama, gano'n. Kung hindi, pag nabasa mo siyang ganyan, matatouch ka talaga eh. Di ba po? Ibig sabihin, buhay na buhay. Sigat talaga ito. Nagsasalita sa'yo. Sino po dito nagbasa dati ng pocketbook? Ako din po. Pumupunta pa ako dati sa arkelahan eh. Hindi po alam yung mama. Yan. Kasi bakit natutuwa ka sa content eh, no? Ay, ganda ng story mo eh. Imagine mo ganyan. Pero alam niyo po ba ang Bible, ang tanging libro na nakakapagpabago ng buhay. Amen po? Ito yung libro na babasahin mo, tapos, grabe si Sancho, parang last week nagiinom yan. Ngayon, grabe.
So ito naman po, bigyan pansin po natin yung all scripture is God-breathed. Ano po yung sabihin nun? Di ba po, dapat sabi na ay all scripture was God-breathed. Bakit po? Tapos na ito eh, di ba po? Pero bakit sa Bible nilagay all scripture is God-breathed? Ano po yung is? Present! Wow! Present! Nangyayari po sa kasalukuyan. Bakit po? Dahil ang Biblia po, hindi lang para sa sinaunang tao, kung hindi para sa atin. Hindi po ba kayo masaya? Mahal tayo ng Diyos. Hindi lang yung mga tao natin. Sabi ko, take mo yun kasi mahal mo ako. Kahit millennial ako. Mga ano dyan, baby bloomers, ano ba, mga generation alpha, kaya generation alpha, love pa rin ni Lord. At sa mga susunod at susunod pa na generation, nakakamangha po ba ang Diyos? Nakakamangha po ba ang Diyos? Amen. Amen. Yan. So, God-breathed, ito po ay dinidescribe din ang divine origin of all scripture, signify that scripture originates from God's breath. Yan. So mga kapatid, ngayong umaga, saan po nagmula ang salita ng Diyos? Ito po ay God-breathed. Ito po ay sinulat ng taong nakinasihan ng Diyos. Malinaw po ba, mga kapatid? Sino na po dito nakita ng patay? Patayin na po ko. Diba yung patay na po ko, hindi na tumutubo yun. Bakit? Patay na siya, wala na siya buhay. Ano ba? Pagpatay, ano may patay sa literal na patay na nasa kabao? Ano pong itsura niya? Hindi na siya gumagalaw. Hindi na siya humihinga. Hindi na siya pag tinignan mo siyang ganyan, hindi na yung gaganon. Diba? Bakit? Kasi wala na buhay. Nakatigil na siya. So, alam niyo po, ang Christian life gano'n. Pag hindi po tayo nagbabasa ng Bible, pansinin niyo po yung buhay natin. Mainitin ang ulo, magagalitin, maiinisin. Totoo po, totoo. Totoo po yun. Yan. Sabihin mo, hindi ka na naman nagbasa ng Bible, no? Bakit? Mainit ang ulo mo. Ganyan. So, alam niyo po, nakakatuwa lang. Ano po, pero totoo po ito. Ang pagkain po ng ating spiritual life is the Word of God. Yan. Kung gusto natin, kung gusto po natin lumawak ang buhay natin, simulan natin sa pagkilala sa authority ng salita ng Diyos. Ano po bang sabi sa Bible sa Joshua 1:8? Ano po sabi? Dili-diliin mo ito araw at gabi. Ano po yun? The Word of God. Diba? Mag-devotion ka sa gabi. Kung tayo po kumakain, almusal, tanghalian, gabi. Diba? Para lumakas ka, iba na naman yung spiritual life mo. Pakainin din po natin. Sino po dito nakakain na sa buffet? O, mga buffet, yan. Yung mga auntie po, dalawa, magbabayad ka 500 pesos. Okay po ma, meron kayong 3 oras para kainin ang lahat ng gusto mo. Ikaw, ano yun? Totoo yun, kapag ka nagbayad ka, syempre, manghina sa 300 pesos. Ay, 500 pesos. 3 oras. Syempre, kahit busog na busog ka na, isisiksik mo pa yung kahit saan. Hindi, kaya mo pa ng isang gelatin. Hindi, kaya mo pa ng isang lobster. Kaya mo pa ng isang crab. Kaya mo pa ng isang kanin. Bakit? Susulitin mo yung bayad. Sisiksikin mo talaga yan kahit medyo pusog-pusog ka na, di ba? May isang oras pa, lalakad muna ako ganyan. Pababa ka muna niya ng kinain. Tapos, pag mga 30 minutes na lang, babalik ka na naman yan. Bakit? Sayang eh. Yung 500. Kung yung physical po natin, pinapakain natin, yung spiritual din po natin, pakainin natin. Baka ang ganda mo sa labas. Diba? Lahat na lang ng pampaganda ginawa natin, mga skincare routines. Pero yung espiritu mo nakaganto. O tingin ko ganda mo, diba? Yan, postura-postura ka. Lahat bibili mo, diba? Ganyan, ganyan. Tapos sa TV ka pa, diba? Pero yung spiritual life mo nakaganyan sa gilid. Diba? Natuwa po kayo, no? Pero totoo po yun. Pag kita yung nagbabasa ng
po ang salita ng Diyos. Okay lang po kayo? Pag sa joke talaga, buhay na buhay talaga natin. Yan. So, unang bagay po. Yan. So, pinagmulan po ng salita. So, pangalawang P. Pakinabang ng salita. Sabihin po natin ang pakinabang. Pakinabang ng salita. Yan. Sige po, basahin po natin sa verse 16. At pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid ng libong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang salita po ng Diyos ay pakinabang. Pakinabang po. Ano pong apat dyan? Sabi po, for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang salita po ng Diyos ay pakinabang. Una po, doctrine. Yan. Ano po ibig sabihin nito? Kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, malalaman po natin yung dapat natin malaman. Sino po ditong naniniwala na si Jesus ay tao lamang? Sino po dito ang naniniwala na ang church building na ito ang magliligtas sa atin? Sino po ang naniniwala na kapag binigay mo ang iyong buhay sa isang iglesyang ito, lahat tayo ay maliligtas? Marami pong mga turong mali. Yan. So, marami pong ligong katuruan. Kaya naman, sabi ng Biblia, pakinabang ang salita niya. Kaya dapat po natin itong laging kasama. Hindi po totoo yan. Ano po, lahat ng sinabi ko kanina ay hindi totoo dahil si Jesus lamang ang tanging makakapagligtas po sa atin. Mga kapatid, the Bible teaches what is right. Yan. So tayo po, mga kapatid, dapat po natin lagi binabasa ang salita po ng Diyos para hindi tayo maligaw. Dahil marami po talagang ikakatok sa bahay. Sister, pwede po mag-share. Ganyan. Bibigyan po namin kayo isang kilong bigas at grocery at 25 kilos. Church lang po kayo sa amin. Siyempre, anak ko nagugutom na. Ganyan, lahat. Sige po, sasama na kami sa inyo. Yan, sumama lang nga siya. Marami po, marami sa paligid. Ang pwede tayo, pwede tayong madala. Pero alam mo yung totoo? Alam mo yung word of God mo? Alam mo, sabi ng Diyos, hindi niya ako bumutumin eh. Ang mga ipon niya, pinapakain niya ako pa kaya. Kaya okay lang po, thank you sa blessing. Ayan, ibigay ko na lang sa iba. Ano pa po? Sabi dyan, reproof. Ano po ba yung reproof? Pagsaway sa kamalian. Sino po dito ang gustong sinasaway siya sa kamalian niya? Dati po ako, ayoko. Matigas ang ulo. Hindi, sasagot ako sa mama ko, hindi, ganyan nga kasi, ganyan. Lagi akong ganyan. Kala ko tama, mali pala. So, ang Bible, ganun din po. Nagtatama po siya ng kamalian o nagtutuwid po ng ating mga maling gawain. It shows us what is wrong. Ano po ba yung mga nagagawa nating bagay na hindi tama? Sino po makakakilala kay Marites at kay Marisol? Ha? Kay Marites daw mga girls yun eh. Yung Marisol daw mga boys. Meron na din boys. May bago na version. Ano yung sabihin nun? Pinag-uusapan nila ang buhay na iba. Diba? Umagang-umagang pala, nagkakapihan, may hapon na kape, tapos nag-iikot-ikot na sila dyan, tapos kung ano-ano ng baka, pinagkukwentuhan. Pero, sabi nga po sa Biblia, ito po ay nagtatama ng ating mga maling gawain. Nakorek na po ba kayo ng Bible? Ako po, opo. Sabi sa Bible, igalang mo ang iyong ama't ina. At ang iyong buhay ay lalawig sa buhay po na
Yan. So, sabi pa sa Ephesians 4:29. Sige po, basahin po natin. Huwag kayong gumamit ng masasapang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa nakakarinig. Ibig sabihin po, huwag po tayo makisali. Ano po? Kung meron ganyan, kapatid, ipag-pray na lang natin. Kapatid, tara, ipag-pray na lang natin yan. So, ang Bible po, hindi lang puro comfort. Di ba po? Kasi yung iba, hindi ako mag-church dyan kasi preach ni Pastora, ganyan. Ganyan. Gusto kong blessing. Blessing lang, blessing. Hindi po gano'n. Ano po? Ang salita po ng Diyos, ginagamit din po para itama po tayo. Amen po? Nandyan po ba kayo? May kasama po ba ako dito? Ayan, nandyan po pala. Ayan. So, isang favorite verse ko po is Proverbs 27:5. Alam niyo po yun? Open review is better than secret love. Dati po ganun ako, okay lang, pero hindi pala okay. Bakit? Kapag nagtanim ka pala ng mga tampo at sama ng loob, ikaw ay magiging hindi mo maganda. Yan. So, pinakawakan ko po yun, open review is better than secret love. Pwede mo naman sabihin na, nahihilang medyo na-open po ako sa ganyan. Sanjo, alam mo, hindi ko gusto yung ginawa mong gano'n. With love, syempre, no? Hindi naman yung makikipag-away ka. So, i-open mo. Bakit? Eh, nasabi ng Bible. Open review is better than secret love. Saan pa po? Pangatlong bagay. Ang Biblia po is for correction. Yan. So, ano naman po yung correction? Kung paano natin itatama yung buhay po natin. Yung bawa po, nag-church na tayo. Yan, tapos medyo naliliko tayo. Yan, dyan po tayo, i-correct. Sabi dyan, magsimba ka. Magbasa ko ulit ng Bible. Mag-pray ka. Kino-correct po tayo ng salita po ng Panginoon. So, hindi lang sinasabi na mali tayo kung hindi tinuturuan tayo kung paano tayo bumangon. Ang ganda po hindi lang tayo kumbaga hindi lang natin tinitignan kung ano yung mali natin. Kung hindi tinuturuan niya tayo na muling bumangon. Di ba po? Sa pagkakamali po natin. Ang sarap pakinggan ng word of God po ay gano'n. May justice pero may love. Okay po? Sa pang-apat, instruction in righteousness. So, paano mamuhay ng tama? So, paano po ba tayo lalago spiritually araw-araw? Ito, pinaka-basic lang to no po? Paano tayo lalago? Siyempre, para ka lumakas, kakain ka. So, yung daily devotion po natin, kaya po namin lagi kayo ina-encourage, ina-update, kamusta yung devotion nyo, dahil ito po yung pinakamahalaga at crucial sa buhay po ng isang Kristiyano. Dapat po laging nagbabasa ng Biblia. Dapat po laging nagpe-pray. Ilang beses po tayo mag-pray sa isang araw? Kapag tuwing kakain, breakfast, lunch, at dinner. Minsan may merienda pa yung pastora, kaya 4 na po. Minsan po may midnights na, kaya 5 na. Yan. So prayer life, kailangan din po natin yan. Sa mga kapatid, pangalawang bagay po, pakinabang po ang salita. Parang ganito po. Pagsama-samahin po natin yung apat. Una po is doctrine. Yung doctrine po is salamin yan. Ayan, salamin. Dito kayo sa ko. Yung salamin po, siya yung magtuturo kung tama yung mukha mo. Kung nakalay pa ba yung mata mo, yung kilay mo, yan, tama. Tama. Doctrine Nakita mo yung katotohanan, ito yung mukha ko. Pangalawa, reproof. Ano po yung sabihin nun? Tinitingnan niya kung may mali. Ay, may ulit pala ako dito. Yan, nakita ko, reproof. Ngayon, i-correct ka niyan. Siyempre, nakita mo yung mali mo, sa tingin ka mo, alisin ko, hindi. Alisin. So, ayun na po yung instruction in righteousness. Yung apat po na yun, panghawakan po natin. Ano po? Ito po ang katotohanan. Nakikita niya po ang ating karumihan at inaayos niya po ito
at tayo po ay tinutulungan para po tayo ay maging maayos sa ating araw-araw na buhay. Yan. So, una po, ano po unang P? Saan po? Parang nandyan po ba kayo? Panimula lang? Salita. Sa pangalawa po, pakinabang ng salita. Pangatlong P na po. Third P po, pagbabago ng salita. Or divine transformation. Sabi po sa KJV, that the man of God may be perfect. Yan. So perfect, ano po ba yung perfect? Kapag tayo po, ginawa natin yung mga sinabi po kanina, tayo po ay magmamature. Ano po ibig sabihin nun? Hindi lang tayo ligtas kung hindi pinabago tayo ng salita. Sino po dito naghahalaman? Yan. So kapag, paano tumubo yung halaman, anong kailangan mong gawin? Siyempre, lalagyan mo siya ng tubig. Bibigyan mo siya ng sunlight. Yan, di ba? Meron ka pong experiment, hindi ko alam kung sa Japan or sa bansa, may dalawa pong halaman na maliit. Yung isa pong halaman, sinasabihan niya araw-araw ang ganda mo. Bilisan mo lumaki, excited na akong makita ang mamulaklak. Kasi minsan naman parang, bakit mo, ang tagal mo, ganyan. Alam niyo mo totoo, yung isang halaman, tumubo. Yung isa, hindi. Ano po? So, ibig sabihin po yung halaman, dapat inaalagaan. Ano po? So, ganun din po tayo. Alagaan din po natin yung ating spiritual life. Yan. So, kung stagnant po tayo, yan, kung sabihin niyo po, bakit ganun? Tuwing Sunday service, silang lahat sa unahan, nag-iiyakan, nagtataasan ng kamay. Bakit ako hindi? Ayan, heart-to-heart talk po ba? Yan. Bakit kaya ganun? Si pastor talaga namang talon ang talon. Praise and worship talaga namang grabe. Pero ako bakit? Nasaan? Nasaan kaya? Ano yung nararamdaman nila na hindi ko nararamdaman? Yan. Alam niyo po mga kapatid, baka kulang po tayo sa salita ko. Intake ng salita ko ng Lord. Kahit ako po, nararanasan ko yun. Lord, parang nasaan ka? Diba? Yung pala, kapatid, nagkukulang ka na ng pagkain sa spiritual life. Ano po sabi sa Matthew 4:4? Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, hindi sa bawat salita ng Diyos po. Yan. Dami na po natin dami na natin natutunan ngayon. Mga kapatid, pag-iilan po natin yung ating pagkain ng salita ng Lord. Para po maranasan natin yung expansion na pinag-pray natin. Yan. Pang-apat po na P, paglawak ng salita. Yan. So sige po, basahin po natin. Sabi po dyan sa KJV, truly furnished unto all good works. Yan. So sa Matthew, sa Tagalog naman po, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, kapag tayo po ay nagbasa ng Bible, hindi lang po yung inward yung lumalag po sa atin, kung hindi yung panlabas po natin. Naniniwala po ba tayo? Hindi mo napapansin, nagiging joyful ka na. Dati, tahimik ka lang pero parang nagiging jolly na ako ngayon. Parang gano'n. Jolly. Totoo po yun. Kapag nagbasa tayo ng Bible, may lumalag po sa'yo. At nararanasan yun, mararamdaman yun ng nakapaligid po sa atin. Katulad po ni Timothy. Yan, ito po yung binasa po natin book. Ano po, bata pa lang po siya Kaya siya ini-encourage ni Paul. Yan, Paul, kahit bata ka, huwag mong napakinggan na sinasabi ng iba. Sumunod ka lang sa Panginoon. Naging effective po ba si Tim? Opo, naging effective po si Tim. Bakit? Pinakawakan niya po yung salita po ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang tunay na expansion ay hindi lang blessing, kung hindi pagiging blessing sa iba. Kaya kung tayo po, nagbabasa po ng Bible, i-share po natin sa iba. Ano po, sa mga ulitin po natin, kung nasa kayo field, teacher man kayo, nasa construction,
kung saan man po kayo nandun, i-share po natin yung salita po ng Panginoon. Di ba po pag nagsaling tayo ng tubig sa baso, pag napuno na ano nangyayari? Mag-overflow. So, dito po ako magtatapos. Mga kapatid, yan, challenge po. Pastor, ang hirap naman kasi talaga magbasa ng Bible. Di ba po? Parang ang dami kong ganap. Yan, Pastora, nanay ako, tatlong anak ko, ganyan. Saan ko po isisingit? Ay challenge yung po kapatid, bago lumapag yung paa mo sa bed. May bed po ba kayo? Sino po dito may bed? Kasi po kami walang bed eh. Sa simento lang kami nakahiga na may foam. Yan, kung kayo po ay may bed, bago po bumaba yung paa nyo sa sahig, mag-pray na kayo. Magbasa na po kayo ng Bible. Yan. Tapos po, yakapin po natin yung salita po ng Lord. Lahat po ng paraan gawin po natin. Ngayon po, challenge ko yung sarili ko. Kasi po, totoo po, ano ako, hindi ako content yan sa mga vlog. Nag-scroll po ako. Siguro mga 30 minutes to 1 hour, hindi ako tumatayo. Ganyan lang ako. Sabi ko, nakakapag-scroll na ako ng 1 hour. Ang challenge ko ngayon sa sarili ko, magbasa ako ng Bible ng 1 hour. Hindi yung per chapter. Uy, naka 1 na okay na. 1 chapter. Bukas ulit 1 chapter. Ngayon po, tinatry ko talaga i-challenge yung sarili ko. Kung kaya ko mag-cellphone ng 1 oras, naniniwala po ako na hindi na ako. Yung nakakapag-cellphone dito ng 1 oras na nakaupo. Totoo po, totoo. Yan. Aminin man po natin o hindi, Netflix man yan, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, lahat. Talagang nakakapag-spend tayo ng time. Lalo po sa spiritual life po natin. Ano po? Okay lang po kayo? Kasi po ito po yan eh. Ito po yung buhay natin ngayon. Ito po ang dulo, ito yung pinanganak tayo. Yan, tapos nag-grade 1 ka na, ganyan. Tapos nag-high school ka na. Yan, nag-high school ka na. Tapos hindi, mahaba pa naman eh. 16 years old pa lang ako eh. Eh yung buhay ko hanggang 80. Pinagpe-pray ko yung kay Lord hanggang 80 ako eh. Tapos ayan na, naging college ka na. Ayan na. Uy, kumakalahati na. Tapos mag-work ka na dyan, ano. Tapos banda dito, magkakaroon ka na ng asawa. Tapos, pag nag-asawa ka, maya-maya magkakaroon ka na ng apo. Tapos, senior ka na. Ayan na. Ako, dito na ako lilingkod kay Lord kasi pa-senior na ako. Kasi konti na lang yung nalalami yung buhay ko. Ayan, ito ka na, senior ka na. Tapos, hindi mo na mamalayan, unti-unti ka na pala umuwi sa Ama. Ano po, ito lang po yung buhay natin. Pero mga kapatid, ito po yung eternity. Ayan, ito po yung eternity. Ito po. Ayan po talaga yung eternity. Ito lang yung buhay natin. Ito po yung pinaghahandaan natin. Kung dito sa lupa, hindi tayo makapagbasa ng Bible. Kung dito sa lupa, ang tagal naman ng praise and worship. Kung dito sa lupa, ang dami mong reklamo. Kung dito sa lupa, ang dami mo talagang lahat na ng reklamo, nireklamo natin. Pero alam mo mga kapatid, ito, unang ko, pag-arantalan po niya. Alam niyo nga po sabi ng Bible, BIBLE. Basic Instruction Before Leaving Earth. Ito yung eternity po. Dito po tayo nagpe-prepare. Ang tanong ko po, gano'n po tayo ka-prepare? Alam mo po si Austin, ang dami ng tanong ngayon. Sabi niya, Mami, kailan tayo magdaday? Ganyan siya. Mami, pag nagday ako, lagyan mo yung ano mo ng RIP. Ganyan siya. Sabi niya, Mami, pag naday ako, after 3 days, mabubuhay ako. Si Jesus pala siya, no? Ang dami ng tanong. Ibig sabihin, kahit bata pa siya, meron na siyang idea, ano po? Kung ano bang meron pagkatas mamatay, ganyan. Tayo po matatanda, alam na natin eh. So mga kapatid, I challenge you po, tayong lahat, palalimin po natin yung ating pananampalataya sa Lord through the Word. Yakapin po natin yung Word. Para lahat ng sitwasyon sa buhay mo, walang pasan mo. Kapag wala kang pera, hindi, si Lord na magbibigay sa akin. Kapag may sakit ka, sabi, i-claim mo, Lord. Sabi mo po, nung namatay ka sa cross, pinagaling mo.
medyo nag-iisip-isip na naman ako sa crisis. Sabi ko, Lord, gusto ko mag-ipon ng pagkain, ng ganyan, tubig, lahat. Gusto ko mag-ipon. Kasi sa sarili ko, kaya namin mag-asawa. Pero may anak kami. Ano sabi ni Lord? Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Yun, pumapunatag yung damdamin ko. Bakit? Alam ko sa sarili ko, na buhay yung salita. Buhay ito, totoo to. Hindi ko bibiguin ito. Sa 23:10, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. For your wrath and your staff, they comfort me. May power po ang word of God. Minsan, si Austin ko, sa sobrang kaka-YouTube ba, or kaka-send ko, natatakot po siya. Pero alam niya po, sabi niya, Mami, ilagay mo nga yung Bible sa pillow ko. Sabi niya. Pero hindi pa natin masyado na-explain, or 5 years old, 4 years old. Gano'n na yung kaalaman niya, di ba po? Pero alam niya, nakapagkatabi niya yung Bible, may comfort siyang mararamdaman. Ganun din po tayo. Lalo po tayo, nababasa natin to. Pangawakan po natin sa buhay natin. Para yung expansion po na pinagpe-pray natin sa Lord, makamit po natin. At samahan po tayo ng Panginoon. Tayo po lahat, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkantunay, Panginoon, na inaalala niyo kami, Panginoon. Lord, inaalala mo yung generation ngayon, Panginoon, na meron kaming pinangahawakan sa buhay po namin. At ito po yung salita mo, Panginoon. Na sa lahat ng sitwasyon po ng buhay po namin, alam po namin na may kasagutan ka, Panginoon. Sa lahat ng aspeto, sa lahat ng problema, Panginoon, na pinagdaraanan po namin, kaya po namin ito, Panginoon, sapagkat meron kang salita, meron kang sulat, Panginoon, meron kang love letter na iniwan po sa amin, Panginoon. At ito po ang inyong mga salita, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, sa aming pagpapatuloy, Panginoon, ang iyong isisipiin sa aming vision, Panginoon, na mag-expand kami, Lord. Tulungan niyo kami, Panginoon, na individually mag-expand din kami, Panginoon, ng relationship po, Panginoon, sa iyo. Samahan niyo kami, Panginoon, sa bawat oras na kami ay magbabasa ng inyong salita, Panginoon. Sa lahat po ng distraction, Panginoon, na meron po kami upang mahadlangan yung paglalim namin sa iyo, Panginoon. Samahan po kami, Panginoon. Gusto po namin, O Lord, na mag-expand kami. Lord, hindi lang sa bilang, Panginoon. Kung hindi mag-expand kami sa love, sa care, Panginoon, sa blessing, Panginoon, sa lahat po ng aspeto. Samahan niyo po kami, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Sapagkat sa gitna ng mga kaguluhan sa buong mundo, Panginoon, sa mga krisis na nangyayari, narito kami, Panginoon, nakatayo. Pinangahawakan, Panginoon, yung mga salita mo. Salamat, O Diyos, sa bawat isa po na narito. Alam niyo po ang kanilang mga puso, Panginoon. Lord, alam niyo po yung pinagdaraanan nilang bigat sa buhay, Panginoon. Hindi pa nila sabihin ito, Panginoon, ngunit ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat, Panginoon, sa amin. Kung ano man po yung problema, kasakitan, Panginoon, broken hearted, Panginoon, lahat, Panginoon, ipuin niyo po kami. Yakapin niyo po kami, samahan niyo po kami, Panginoon, sapagkat wala po kami ipag-asan sa buhay na ito, kung hindi ikaw namin, O Diyos. Salamat, O Diyos, sapagkat sa iyo isisipiin, nararamdaman namin na buhay ka po, Panginoon. Sa iyo isisipiin, buhay ka, O Diyos. Ikaw po yung lumayakap po sa amin, Panginoon, sa lahat ng oras at pagkakataon. Maraming salamat po, O Diyos, muli sa pagpapalakas po sa amin sa araw po na ito, Panginoon. Kami po ay patuloy na lalakad at makahawakan po ang bawat salita na meron po sa aming buhay. Sa iyo po ang lahat ng papuri ng Diyos, luwalhatiin ka, kapilain ka. Hallelujah, Jesus. Thank you,
Ayan, isang